Hello, good morning mga kababayan kong Pilipino, subscriber, Filipino Guerrilla Forces supporters. Mayroon naman akong di kanais-nais na nakita o naobserbahan. Isang retired colonel, 40 years sa Armed Forces of the Philippines, na kung saan ay lumalaban sa Partido Komunista o terorista. Pero ngayon, dahil lumalaban ako ng corruption, bawal pala sa government ang maglagay ng ang nakasulat do sa aking sasakyan ay panagutin ang mandarambong sa kaban ng bayan. Ulitin ko para magbigay kayo ng opinion. Ang nakalagay sticker sa aking sasakyan ay panagutin ang mandarambong sa kaban ng bayan. Ano ang violation ko? Ano ang violation ko sa 1987 Constitution? Baka sila ang mayroong violation sa 1987 Constitution. So, ito yung magandang topic, mga kaibigan. Dahil ipaglaban natin ang karapatan natin. Alam mo, nagda-drive ako kasi going to ano? Hanggang ngayon, lumipas na isang oras, nandito pa sa dibdib ko yung sakit ng damdamin ko. Dahil hindi ko rin masisi. Dahil sumusunod lang sila. Nagkataon yung sumita sa akin, mga tao ko pala dati. Sabi ko, baliktad na ngayon. Dati lumalaban ako ng terorista. Ngayon, may kalaban na naman ako. Ang alam ko kasi, ang nilalabanan ko lang terorista. So yung humaharang sa akin, mga terorista din kaya. Ito yung usapan natin ngayon. Magandang pag-uusapan ito. Ito yung magandang pag-uusapan . So ibig sabihin, ako ang terorista o sila ang terorista sa palagay niyo, mga kababayan? Sino kaya ang terorista sa amin? Ako o ang naninita sa akin? Kasi ako, ang nilalabanan ko lang ay anti-corruption. Anti-corruption lang yung nilalabanan ko. Now, medyo delikado. Now, pwede bang magdebate tayo, mga kaibigan? Yung bang, anong violation ko kaya sa sabihin natin military camp o government area? Ano ang violation doon? Yes, sabihin natin mayroong silang patakaran sa kampo o sa area ng government. Maglabas sila specific na bawal yung ganon. Unang-una, hindi campaign period ngayon. Walang 6-month campaign period. Hindi election ngayon. So no question tayo doon, no question doon sa hindi election. Wala naman. Pangalawa, hindi kami politician. Ang grupo namin ay anti-corruption. So ibig sabihin, ang kinakalaban namin dito, magnanakaw, hindi gobyerno. Very clear yan, Hindi gobyerno ang aming kinakalaban. Kung hindi, yung mandarambong lang ang kalaban namin. Kasi kung magnanakaw, di ba? Ang magnanakaw na sinasabi ngayon sa Mr. Media, social media, ang magnanakaw, ang ating Pangulo at ang ating Vice President Duterte, di ba? Dalawa silang magnanakaw. So, saan ako doon sa dalawa na yon? Puros magnanakaw yon.
Ha? Di ba? So, hindi ako specific sa korupsyon, sa politika. Korupsyon ang specific ko, mga kaibigan. So kung pag-uusapan ng politika, saan ako? Kay Bongbong Marcos ba ako? Kay Inday Sara? Kasi para sila sabi na allegedly magnanakaw. Kaya hindi ko na maintindihan ang gobyerno natin ngayon. Aywan ko ba? Dahil kay Bongbong Marcos, magulo tayo ngayon. Panahon ni Duterte, maniwala kayo sa hindi, mga kaibigan. Gumagana ang ating karapatan, gumagana ang ating 1987 Constitution o yung batas o yung ating karapatan. Gumagana. Pero ngayon, wala na eh. It's either komunista na tayo o martial law. Nakakaawang bansang Pilipinas kung ganito ang nangyari sa atin. So, kung mayroong camp regulation, okay, sundin natin. Pero lahat kasi ng gagawin natin, policy man, ano man, private, individual, or public, it's always connected to our 1987 Constitution or other existing laws. Diba? So, kung gagawa kayo ng military regulation, directive, it always based on the law or on the Constitution. Pag hindi naka-based dyan, that is illegal. Ulitin natin that is illegal. dahil sa kanerbisan ng ating kasama, hindi na nila alam ang tama't mali. Ano? Hindi na nila alam ang tama't mali ngayon. It's because of sobrang pakialamero si Bongbong Marcos. So dapat ito nga ang kakasuhan natin ng inciting to sedition and rebellion eh. Ginulo niya ang Pilipinas eh. Oo, wala tayong batas niyan. Pero kung i-define natin ang situation, parang si Bongbong Marcos ang lahat may kasalanan nito. Because papasok yan sa command and responsibility. Command responsibility. Papasok doon yun. Diyos ko, ewan ko bang bansa natin. So yan yung mga pinag-uusapan natin, mga kaibigan. It because of Marcos, magulo ang bansa natin. Ginulo niya ang bansa natin. Lahat natatakot. Lahat na nervyos. Ang masaklap lang nito kung natatakot lang, paano kung may malita-malita? Yun yung matindi. Kasi mas matindi yung malita-malita kaysa takot. Diyos ko. So, nananawagan ako sa kabuuan ng Philippine National Police at saka sa Armed Forces of the Philippines. Walang problema gaano sa AFP because PNP because they are only implementing the laws. Ibig sabihin, lagi sila nakabase sa batas. Ang problema natin sa military. Bakit? Sa military. Ang military kasi, ang karamihan kasi sa sundalo, even the officers, hindi nila nakikita, hindi kasi nila napapag-aralan ang batas. Kumbaga, hindi kasi sila particular dyan eh. Ang particular lang kasi ng sundalo within the camp regulation. Ano? Now, yung regulation na yan, minsan, hindi naka-adapt sa 1987 Constitution.
Kaya mula ngayon, mga kabaro ko, mga commanders, officers, bago kayo gumawa ng batas na kung maapektuhan ang mga civilian, even the military, tingnan nyo ang 1987, baka nag-violate na tayo ng karapatan ng individual na Pilipino. Kahit sundalo yan, may karapatan yan sila. Katulad sa freedom of expression, karapatan rin nila yan. As long you do not use your organization, that is individual rights, not your organization. Do not engage or involve your organization kasi ibang usapan doon. Kaya nga sabi ko nga, gusto ko makadebate nga si Secretary Gibo number 1 sa Barian Bakit ko hinahamon siya? Dahil hindi niya na rin alam ang tama't mali. It because of malita-malita na yan. Ang tanong ko lang naman una, Sir, do you believe na may corruption nangyayari sa bansa? Do you believe na problemado ang bansa at ang taong bayan? Yun ang unang question ko, pero dapat may mediator. May mediator. Basta ang pag-usapan lang namin ni Secretary Gibo in connection with corruption and security situation within internal ng bansa. Wag external kasi hindi natin expert yun. Pero internal tayo mag-usap. Lalo na kung insurgency, pigitan ko si Secretary Teodoro how to resolve insurgency. Yes, by theoretical, alam na yung Secretary Teodoro, but to implement, yun yung problema niya. Marami kasi sa atin magagaling sa theory, but in actual, palagay ko maraming mahina dito. Bakit maraming mahina? Una, kulang sa experience. Pangalawa, walang commitment, walang dedication sa trabaho. So yun ang problema talaga. Pero the most important yan, commitment. Sa totoo lang, kasi yung commitment, mga kaibigan, pag i-generic mo yan, alam ka, maging committed ka sa trabaho mo kung hindi mo rin alam ang ginagawa mo, hindi mo rin alam ang trabaho mo. So dapat committed ka, meaning nandyan na lahat yung ideas o strategy mo how to implement security. So, yun lang gusto kong iparating sa inyo, mga kasama. Nagulat ka, pati nga yung misis ko na trauma Anong masabi mo, May? May sa... Comment. Ha? No comment. No comment. No comment yung misis ko. No comment siya kasi nga siya nagalit sa akin mahirap kasi. Pero pasalamat rin ako, mga kaibigan. Dahil kasama ko yung misis ko. Sinunod ko yung misis ko, hindi yung nag-order sa akin. Kasi yun ang order, kailangan ma-prove niya, ma-depensa niya na ano ang violation ko sa batas at saka sa military regulation. Kasi sa military directive, hanapan ko sila ng direktiba saan nakasaad dyan na bawal ako maglagay ng ganyan. Kasi pag gumawa sila ng direktiba at hindi nakabase sa 1987 Constitution, may pananagutan sila. Dadalhin ko sila sa ombudsman. Dadalhin ko kayo sa ombudsman kasi yun ang tagamantay ng karapatan ng bawat Pilipino, lalo na sa gobyerno. No comment ang misis ko kasi kami ang nagdebate kanina. Kasi pinatagal niya talaga Tinagal ko kasi commander ko na yung nagsalita
Yan yung mahirap pagka commander ka na nga, may mas commander sa'yo, susunod ka talaga. So para hindi mabausapan, tinanggal ko. Kasi ang gusto ko lang naman doon, susundin ko naman ang military. Kaya nga lang, depensahan nila yung inuutos sa kanila kung tama ba yung gagawin nila o hindi. Para malaman nila yung mga karapatan. Kaya mula ngayon mga kaibigan, habang si Marcos ang presidente, magbasa kayo ng batas, lalo na yung karapatang individual. Kasi dyan kayo madadali. Tandaan nyo Ako, sa totoo lang mga kaibigan, mayroon na akong complaint sa akin sa international from Netherlands, yung violation of human rights. May kaso ako niyan, umabot sa Netherlands. Pinadalahan ako. Sabi doon sa kwan na yung isang barangay, buong barangay nagreklamo daw sa akin for violation of human rights. Ang daming perma Ang daming perma. Yung perma pala yun, sabi ko, pinunta ko talaga yung barangay na ako nun magkakapitan na yata. Pinunta ko yung barangay, naliblib barangay. Naglakad ako ng 15 hours para mapunta ko yung barangay. Sabi ko, Sangkay, kaya na nun maging traidor mo ako. Sabi ko sa kanya, kaya na sir, dirigat ako mag-traidor sa imo. Kaya na oo, may perma. Di ka pa nakaperma. Ata sir daw, kay di rin man ako nag-perma. Pero perma mo Yes sir, perma na ito, pero di rin ako nagreklamo sa imo. So, nag-isip yung kapitan. Sir, sabi niya, itong perma ito sa mid-cap. Yung mid-cap pala, labang perma, kinuha nila, tapos inatas sa reklamo sa akin sa international ng human rights na mga demonyo, mga NPA, mga legal front, kaupay la. So, gano'n na mga sitwasyon na lumaban tayo sa tama. Huwag tayong magpapaapi. Kasi nga kaya nangyayari sa ating bansa ng ganito. Kasi lahat tayo natatakot. Lahat tayo nagpapaapi. Sa MUP, ayaw ko na lang magsalita. Sa MUP, ayaw ko na lang magsalita. Sa active man at saka sa retired, ayaw ko na magsalita. Okay pa siguro yung kumampi ka na lang sa mga magnanakaw. Pwede pa yun kasi at least may prinsipyo ka. Kumampi ka sa magnanakaw. Pero yung wala kang pakialam sa mundo, ayun ang problema. Diyos ko, hindi na lang magsalita kasi ayaw ko na rin makasakit sa kasama ko. Pero tandaan nyo mga kaibigan, ang ginagawa lang namin, nilalabanan namin ang korupsyon sa Pilipinas. Ang aking mismong personal na objective is to reboot the government, the system, and the corruption and the communism sa bansa. Pag wala ng corruption, wala ng komunista sa Pilipinas, tandaan nyo yan. Wala na silang isyong ipupukol sa gobyerno. Wala na silang pang-akit sa taong bayan na itong gobyernong ito, pulpul. Itong gobyerno ito, magnanakaw. So, yun lang mga kaibigan ang gusto kong iparating sa inyo, na sana makarating ito sa Armed Forces of the Philippines, na sana kung magpatupad kayo ng batas, una, mayroon kayong protocol, may galang kayo, kahit na kriminal yung kausap ninyo. Huwag niyo naman tartuing hayop. Ganun lang yun. Maging kuwang kayo, magalang kayo. Ako nabigla ako binibigla nyo ako para hindi naman ako kriminal. Unang-una nagpakilala na ako. Ngayon kung doubt kayo, sir, if you're in doubt, you call sir. Sir, pwede bang makita ang ID? Nakita ko na yung ID ko, retired ID. Sir, dependent ka ba? Tapos bandang naging sorry. Pero anyway, wala tayong magawa kasi nga nabigla rin sila, nabigla rin ako. Di magpatawaran tayo. Ganun lang kasimple. So, yun lang mga kaibigan. Maraming salamat mga kababayan kong Pilipino na nagmamahal sa bayan, na ayaw sa korupsyon. Pero yung government pala, bawal yung anti-corruption group.
pumasok ng kampo. Ano yan? Politika. Okay, humaba na. Maraming salamat. Mga kaibigan, I love you all.